Ang kwento ni na Adan at Eva ay hindi lamang isang salaysay ng paglikha at pagbagsak, kundi isa ring malalim na pagninilay sa kahulugan ng buhay, kamatayan at ang epekto ng bawat desisyon. Mula sa pagiging unang mag-asawa, sila'y nababalutan ngayon ng mga marka ng kasalanan at pagkakamali, mga pilat ng pasanin na iniwan hindi lamang sa kanilang buhay, kundi sa lahat ng salinlahi ng sangkatauhan. Sa simula pa lamang, sila'y nilikha upang mabuhay, magpakailanman sa perpektong pagkakaisa sa Diyos. Ngunit ang kanilang pagsuway sa nag-iisang utos, ang huwag tikman ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, ay nagdala ng sumpa ng kamatayan at kalungkutan. Ang katanungan ngayon ay, ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanilang mga huling araw? Bagamat ang Biblia ay malinaw na naglalahad ng mga pangyayari mula sa kanilang paglikha hanggang sa kanilang pagbagsak, nananatiling tahimik ito pagdating sa kanilang huling sandali. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga kasulatan, makakahanap tayo ng mga pahiwatig na maaaring magbigay linaw. Magsimula tayo sa Eden, ang paraiso kung saan naglalakad ang Diyos kasama ang tao. Si Adan at Eva ay namuhay sa kasaganahan. Ang bawat prutas ay kanilang kaligayahan at ang kapayapaan ay parang musika sa hangin. Ngunit ang kanilang perpektong mundo ay gumuho nang dumating ang tusong ahas. Sa aklat ng Genesis Kabanata 13, talata 1 hanggang 6, mababasa natin kung paanong ang ahas sa kanyang mapanlinlang na pananalita ay nagtanim ng pagdududa sa puso ni Eva. Talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo maaaring kumain ng alinman sa bunga ng mga puno sa halamanan? Tanong nito. Sa tanong na iyon, sinimulan ng ahas ang pagwasak sa utos ng Diyos. Tinukso si Eva sa pangakong sila'y magiging katulad ng Diyos. Hindi nagtagal, naakit si Eva sa kaakit-akit na bunga. Ang kanyang kagustuhang magkaroon ng karunungan ay nagbigay daan upang suwayin ang utos ng Diyos. Sa simpleng pag-abot ng kamay at pagkagat sa bunga, sinira niya ang perpektong pagkakaisa ng mundo. Sa kanyang pagsunod, binigyan niya rin si Adan ng bunga at sa isang kisap mata, ang kanilang mundo ay nabalot ng kadiliman. Ang Diyos ay malinaw sa kanyang babala. Sa araw na ikaw ay kumain nito, tiyak na mamamatay ka. Ang kamatayang iyon ay hindi agad-agad na pisikal, ngunit espiritual na paghihiwalay mula sa Diyos. Sa sandaling iyon, ang kanilang walang hanggang kaluwalhatian ay nawala at naramdaman nila ang kahubaran, ang kahihiyan ng kanilang ginawa. Ang pagbilang ng kanilang oras ay nagsimula at kasama nito ang pagbagsak ng lahat ng bagay na perpekto. Ang kanilang perpektong mundo ay nagbago. Ang Eden na puno ng kasaganahan ay naging alaala na lamang. Sa kanilang paglayas mula sa paraiso, ang lupang dati kanilang tahanan ay hindi na tumugon sa kanila ng may pagmamahal. Ang pagtatrabaho na dating kasiyahan ay naging isang mabigat na pasanin. Ang pawis at hirap ay naging kanilang bagong realidad at ang bawat bunga ng kanilang pagsisikap ay naging paalala ng sumpang kanilang dinala sa mundo. Sa bagong mundong ito, isinilang ang kanilang mga anak, sina Cain at Abel. Sa Genesis Kabanata 4, mababasa natin ang kasaysayan ng kanilang trahedya. Si Abel, isang pastol, ay nag-alay ng pinakamainam mula sa kanyang kawan, samantalang si Cain, isang magsasaka, ay naghandog ng bunga ng lupa. Tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel, ngunit tinanggihan ng kay Cain. Ang galit at inggit ay bumalot sa puso ni Cain, hanggang sa ang kanyang puot ay nauwi sa karumal-dumal na pagpatay sa kanyang kapatid. Sa isang sandali ng matinding galit, si Abel ay pinaslang ni Cain, isang pagkakasalang higit pang nagpalalim sa sugat na dala ng kasalanan ng kanilang mga magulang. Hindi lamang ang Eden ang nawala kina Adan at Eva, nawalan sila ng isang anak sa kamatayan at isa pang anak sa kasalanan.
Si Cain ay isinumpa at ipinatapon habang ang alaala ng kanilang mga desisyon ay naging parang punyal na patuloy na sumusugat sa kanilang kalooban. Ang bigat ng kanilang kaalaman ay napakahirap buhatin. Ang kaalamang sila ang naging daan upang pumasok ang kasamaan sa mundo. Bawat luha, bawat sigalot at bawat sugat ay naging paalala ng kanilang ginawang pagkakamali. Ang buhay na minsang puno ng pag-asa ay nabalot ng anino ng kamatayan. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang paalala ng kaparusahan, kundi isang salamin ng tunay na halaga ng pagsunod sa Diyos. Ang alaala ng Eden ay tila isang aninong sumusunod kina Adan at Eva, bumabalot sa kanilang bawat gabi. Ngunit dito rin nagsimulang magbago ang lahat. Kung ang pagpapatalsik mula sa hardin ng Eden ay tila ang rurok ng banal na parusa, ang kanilang buhay sa labas ng direktang proteksyon at probisyon ng Diyos ay nagsilbing isang masakit na aral sa realidad ng sangkatauhan. Sa aklat ng Genesis, sinasabing nagkaroon sila ng mga anak na lalaki at babae, ngunit partikular na binanggit ang anak nilang si Seth. Sa kanyang pagdating, tila isang liwanag ng pag-asa ang sumilay. Ang kanyang anak na si Enos ang nagpasimula ng espiritual na muling pagbabalik, sapagkat noon ay nagsimula ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Genesis 4:26. Ngunit sa kabila ng bahagyang pag-asa, ang kadiliman ay patuloy na bumalot. Habang dumaraan ang panahon, nasaksihan ni Adan at Eva ang mundo na minsan nilang pinuno ng buhay, maging isang lugar ng sumpa at kamatayan. Ang kanilang mga mata ay nakakita ng mga bagay na hindi nila inakala, ang unang pagpatay, mga pamilya na winasak at mga tribo na naglabanan. Bilang mga magulang, dala nila ang mabigat na kasalanan ng kanilang pagsuway. Ang bawat kawalang katarungan, bawat patak ng luha at bawat kirot na naranasan ng kanilang mga inapo ay naging parang sugat na paulit-ulit na bumabalik. Ang pangako ng isang manunubos ay nananatiling alingaw-ngaw na umaabot sa hinaharap, ngunit ang kasalukuyan ay mabigat at puno ng kirot. Habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang bumigay ang katawan ni Adan. Ang lakas ng kanyang mga kamay, na minsang mahusay na nagbungkal ng lupa, ay naglaho. Siya na minsang nagpangalan sa lahat ng nilalang at nagtrabaho sa halamanan ng Eden ay naging mahina. Ang kanyang mga kilos ay bumagal at ang bigat ng halos isang milenyo ng buhay ay yumuko sa kanyang mga balikat. Si Eva naman, ang babaeng nagdala ng sangkatauhan sa kanyang sinapupunan, ay nagdala rin ng bigat ng panahon. Ang kanyang mukha na minsang sumasalamin sa perpektong paglikha ay nilamlam ng kulubot at pagod. Ang kamatayan ni Adan ay nakatala sa Genesis 5:5 at ang lahat ng mga araw ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Isipin ang eksenang ito, mga anak, apo at apo sa tuhod ang nagtipon upang masaksihan ang unang likas na kamatayan sa kasaysayan ng tao. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang huling hininga ng isang tao. Si Adan, ang unang tao, ang unang nagkasala, ay ang unang humarap sa pisikal na kamatayan, ang ganap na tanda ng sumpang dulot ng kasalanan. Ano ang maaaring naramdaman ng mga nakapaligid sa kanya? Kalungkutan, respeto at marahil isang bahagyang ginhawa sapagkat ang bigat ng kanyang pagkakamali ay naibalik na sa alikabok. Ngunit mula saan nagmula ang kanyang kamatayan? Ayon sa Biblia, ito ay dulot ng katandaan, isang natural na bunga ng halos isang milenyo ng buhay. Maaari bang siya'y nagkasakit o nagkaroon ng pisikal na limitasyon? Posible, ngunit tila mas lohikal na ito'y bunga ng natural na proseso ng pagtanda. Ang kanyang kamatayan ay nagmarka ng pagtatapos ng isang yugto sa kasaysayan ng tao. Isang masakit, ngunit makabuluhang tagpo na nagdadala ng malalim na espiritual na kahulugan. Sa ibang mga sinaunang kasulatan,
mayroong mga pahiwatig ukol sa mga huling sandali ni Adan. Ayon sa mga ulat, sa kanyang paghihirap, ang kanyang pamilya ay nanalangin at lumuluha, sinusubukang pagaanin ang kanyang kalagayan. Dumating si Arkanghel Miguel upang aliwin siya at ihanda ang kanyang espiritu sa pagpanaw. Ang ganitong interpretasyon ay nagpapakita ng isang Adan na sa gitna ng sakit ay nag-isip ng malalim ukol sa kanyang mga pagkakamali at ang pangako ng Diyos sa kanya sa Eden, ang pangakong darating ang kanyang supling na dudurog sa ulo ng ahas at magdadala ng kaligtasan. Samantala si Eva, ang unang babae at huling saksi ng Eden, ay natirang nag-iisa sa alaala ng perpektong hardin. Siya ang tanging tao na nagdala ng alaala ng isang mundo na hindi pa dinudungisan ng kasalanan. Subalit, tulad ng lahat ng bagay, dumating din ang kanyang wakas. Bagaman walang eksaktong tala sa Biblia ukol sa kanyang kamatayan, lohikal na ipagpalagay na siya'y namatay din sa katandaan tulad ni Adan. Maaring ginugol niya ang kanyang huling mga araw na napapalibutan ng kanyang pamilya. Nagmumuni-muni sa mga pangako ng Diyos at ang lahat ng karanasan ng sangkatauhan mula sa Eden hanggang sa kanyang huling sandali. Ang kwento ni Adan at Eva ay hindi lamang isang salaysay ng kasalanan at sumpa, kundi isang paalala ng kahalagahan ng pananampalataya, pagsisisi at ang pag-asa sa pangakong kaligtasan. Ang kanilang buhay at kamatayan ay nagsilbing unang kabanata sa mahabang kasaysayan ng pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan. Ang pangako ng Diyos sa Genesis 3:15 tungkol sa ulo ng ahas na dudurugin ng binhi ng babae ay isang sinag ng pag-asa na patuloy na nagningning para kay Eva hanggang sa kanyang huling mga araw. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagdurusa at pagkakamali, ang pangakong ito ay tila naging kanlungan niya, isang paalala na sa kabila ng lahat ng kasalanan at kamatayan, ang Diyos ay may plano ng kaligtasan. Sa kanyang pagtanda, maaring iniisip niya ang araw na iyon, ang araw kung kailan mawawala ang sumpa ng kasalanan at ang sangkatauhan ay muling magkakaroon ng pakikipag-isa sa Diyos. Ayon sa tradisyong biblikal, ang kamatayan ni Eva ay mapayapa, isang pagtatapos na puno ng pananampalataya at tiwala sa pangako ng Diyos. Ngunit sa labas ng mga kanonikal na kasulatan, may mga tradisyong nagkukuwento ng mas dramatikong pagtatapos. Isinalaysay sa ilang hindi biblikal na akda tulad ng The Book of Adam and Eve na si Eva ay namatay matapos ang kamatayan ni Adan, bumagsak dahil sa labis na kalungkutan. Isa pang tradisyon ang nagsasabing siya'y namatay bigla, marahil dulot ng sakit, isang paalala ng maikli at pansamantalang buhay ng tao mula noong pagbagsak sa Eden. Bagaman, walang ebidensyang biblikal para sa mga detalyeng ito, nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa damdamin ng unang babae sa harap ng kamatayan. Ngunit higit pa sa mga detalye ng kanyang kamatayan, si Eva ay naging simbolo ng isang mas malalim na kwento. Siya ang ina ng lahat ng nabubuhay, ang pasimula ng sangkatauhan, ngunit siya rin ang nagdala ng bigat ng kasalanan. Ang kanyang alaala ay naging sagisag ng pananabik sa kaligtasan, ng paghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos na isang araw ay mababaliktad ang lahat ng pagdurusa. Sa Romans 5:20, sinabi, "Saan man dumami ang kasalanan, higit pang dumami ang biyaya." Ito ang kwento ni Adan at Eva, isang kwento ng pagkahulog, ngunit higit sa lahat, isang kwento ng biyaya at pag-asa. Sa pagdating ni Hesukristo, ang kwento ng sangkatauhan ay nagkaroon ng bagong kabanata. Kung paanong pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng isang tao, dumating din ang biyaya sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kamatayan na dulot ni Adan ay pinalitan ng buhay na walang hanggan. Ang kahatulan ay napalitan ng katuwiran at ang kahihiyan ay napalitan ng kagalingan. Si Kristo ang wakas ng pagkaalipin ng tao sa kasalanan at ang simula ng bagong buhay.
Ang kanyang krus ay ang tulay na nagbalik sa atin sa Diyos, ang nag-alis ng agwat na nilikha ng pagsuway ni Adan at iba. Ngayon, tayo ay nabubuhay sa katotohanan ng pagtubos na ito. Kung nararamdaman mo ang bigat ng iyong mga pagkakamali, tandaan mong kay Kristo mayroong bagong simula. Walang kasalanan na sobrang tindi na hindi kayang patawarin at walang sugat na sobrang lalim na hindi kayang pagalingin. Ang kwento ni Adan at iba ay paalala na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng pag-asa kay Kristo ay laging naroroon. Ang pangako ng Diyos mula pa noong Eden ay natupad, at ang pagtubos ay hindi lamang isang bagay na darating, kundi isang bagay na maaari nating maranasan dito at ngayon. Ang kanilang kwento ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamali. Ang krus ay patunay na ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako, at ang muling pagkabuhay ni Kristo ay katiyakan na ang huling salita ng ating buhay ay hindi ang ating pagkahulog, kundi ang ating pagpapanumbalik. Kaya't kung ikaw ay naliligaw, kung ikaw ay nawawalan ng layunin, o kung ang bigat ng iyong nakaraan ay tila hindi mo na kaya, alalahanin mong may pag-asa kay Kristo. Siya ang bagong simula, hindi lamang para kina Adan at iba, kundi para sa ating lahat. Kung nais mong patuloy na makinig ng ganitong uri ng nilalaman, pindutin ang video na nasa iyong screen. Pagpalain ka ng Diyos at tandaan, sa Kanya laging may bagong simula.